wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Ngayon po ay nasa month of Rajab tayo. Ang Isra wal Miraj ay ika-27 of Rajab. Ibig sabihin next week. Okay. Ang Isra ay, ang ibig sabihin ng Isra ay ang paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Jerusalem. From Makkah to Jerusalem. Bakit nangyari ang Isra wal Miraj? May kadahilanan po. Ang pinakamalaking dumating na problema sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang unang dahilan ay ang kanyang asawa na si Khadija, the first wife of Prophet Muhammad, ay namatay. Nung namatay si Khadija radhiyallahu anha, ay sumunod na rin ang kanyang tito na si Abi Talib. Ang kanyang tito, yun po ang nag-aalaga sa kanya, doon po siya nakatira nung siya hindi pa nag-asawa. Si Abi Talib ang guardian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay ang kanyang mga magulang. Ngayon, itong dalawang ito, si Khadija ay ang kanyang supporter, ang kanyang backup sa pagdadawa at sa jihad ng Propeta Muhammad SAW ay ang kanyang sariling asawa, si Khadija. Si Khadija ay ipinasawa sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang katayo ni Khadija ay apat. Una siyang babaeng pumasok sa Islam. Ang pinakaunang babae sa buong mundo na niyakap niya ang Islam, ang pangalan niya ay si Khadija bint Khuwailid. Tandaan niyo yan, ha? Mga grade 6, tandaan niyo, itatanong ko sa inyo yan. Si Khadija bint Khuwailid, ang unang babaeng yumakap sa Islam, ang unang katayo ni Khadija. Pangalawa, si Khadija sa kapanahonan niya, siya lang ang pinakamaganda sa Makkah. Wala nang pinakamaganda sa babae. Doon sa Makkah sa panahon niya, siya lang. Pangatlo, si Khadija ang pinakamayamang babae. Negosyante siya. Pang-apat, si Khadija ay isang babaeng high level ang katayuan niya. Ibig sabihin, minal Qurashi. Kumbaga, isa siya sa mga anak ng mga dato sa Makkah sa kapanahonan niya. Ibig sabihin, nakuha ni Khadija ang apat na katayuan. Una, siya ay unang nag-Islam. Pangalawa, siya ay maganda. Pangatlo, siya ay mayaman. Pangapat, siya malaking pamilya ang mayroon sa kanya. Ibig sabihin, nakuha niya ang apat na importante sa buhay ng babae. Okay. Pangalawa, si Abi Talib naman ang kanyang guardian. Si Abi Talib, ang tito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang guardian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod yun siya ang namatay. Ibig sabihin, sa month of Rajab, ay nagkataon na that year ay dalawa ang namatay sa kanya. Ang kanyang asawa at saka ang kanyang guardian na si Abi Talib. Ibig sabihin, nalungkot ng sobra ang Propeta Muhammad SAW at dumating sa kanya ang aya sa Suratul Isra. Pinangalanan ito ng Suratul Isra dahil sa pagkalungkot o pagdating ng problema kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay.
special gift ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad ang Isra wal Mi'raj. Nung binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, special gift na hindi pa ibinigay sa buong mga propeta. Sa lahat ng propeta, si Prophet Muhammad lang ang binigyan ng special gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung Isra wal Mi'raj. Pinalakbay siya, pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril sa Makkah at kinuha niya si Prophet Muhammad. Ang sinakyan nila ay pangalang burak. Ang burak na sinasabi, isang kaanyuan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lakas niya ay bark, kalbark. Ang ibig sabihin ng bark ay parang lakas ng kidlat. Ang bark na sinasabi sa lugar Arabia ay kidlat sa Tagalog. Parang lakas ng kidlat. Ang bilis ng kidlat ay ang burak. Sumakay siya, naglakbay siya from Makkah to Jerusalem. Ang Jerusalem, yan yung nasa Palestine. Okay, Bait al-Maqdis. Ngayon, pagdating niya sa Jerusalem, nagsala siya ng Salatul Fajr, Salatul Subo. Ang nasa likod niya, pinaimam siya ng mga propeta. Nung nauna sa kanya mga propeta, siya ang imam. At pagkatapos ng kanilang Salatul Fajr o Subo, ay pinaakyat naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala through Jibril. Sinakyan nila ang burak. Yun ang Mi'raj. Ibig sabihin, ang dalawang term na yan, Isra, traveling from Mecca to Jerusalem. Mi'raj ay travel from Jerusalem to 7th heaven. Tandaan nyo Isra, travel from Mecca to Bait al-Maqdis. Mi'raj, travel to Bait al-Maqdis from Palestine to 7th heaven. Ngayon, anong nangyari? Anong unang nilang dinatnan doon? Anong unang dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang unang dinatnan niya sa first level of sky, heaven, unang dinatnan niya ay si Adam alayhi salam. Si Prophet Adam alayhi salam. Ang unang, the first level. The second level ng langit, kalangitan na sa second level of sky, ang langit na yan, ang pangalawang nadatnan niya ay si Zakaria, Nabi Allah Zakaria, Prophet Zakaria, Prophet Isa, and Prophet Yahya alayhi salam. Tatlong propeta ang nadatnan niya sa second level of the sky, sa langit. Pangatlong nadatnan niya sa third part of the sky ay si Prophet Yusuf alayhi salam. Si Prophet Yusuf alayhi salam. Tandaan niyo yan, grade 6. Pang-apat na nadatnan niya, pang-apat na level ng sky, kalangitan, ang nadatnan niya doon ay si Prophet Idris alayhi salam. Prophet Idris alayhi salam. Pang-limang level ng kalangitan na kung saan nadatnan niya ay si Prophet Harun. Prophet Harun alayhi salam. Sa pang-limang level ng kalangitan ay pang-anim na level ng kalangitan ang nadatnan niya ay si Prophet Moses. Si Prophet Musa or Moses ang nadatnan niya sa pang-anim na level ng kalangitan. Pang-pitong level ng langit ay ang nadatnan niya doon ay si Ibrahim alayhi salam. Si Ibrahim, Prophet Ibrahim alayhi salam. Sa pitong langit na yan, ay nandoon ang Sajdatul Muntaha. Ibig sabihin, katapusan. Katapusan na langit ang pitong level na nandoon nadatnan niya si Ibrahim alayhi salam. Si Ibrahim, yung Makkah ngayon sa Saudi, nasa taas niya ay Sajdatul Muntaha. Kung saan, doon po nagtatawap ang mga malaika, 70,000 angels ang nagtatawap doon per day na hindi na sila makakabalik. 70,000 angel ang nagtatawap doon
na hindi na sila babalik dahil sobrang dami ng mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Doon sa Sidratul Muntaha, ang ibig sabihin Sidratul Muntaha ay nandun yung Jannatul Ma'wa. Ang paraiso na tawag nila ay Jannatul Ma'wa. Ngayon, nung dumating na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sidratul Muntaha, ang ibig sabihin ng Sidratul Muntaha ay wala nang lalagpas doon dahil yun lang ang boundary ng kalangitan sa Arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sidratul Muntaha ang pangalan. Boundary ng Sidratul Muntaha at Arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala ay 500 years ang pagitan. 500 years ang pagitan. Ang Arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ng Arsh, yun ang opisina niya, yun ang Arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taas ng Arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala ay another 500 years. Ibig sabihin, ay doon lang nakapwesto ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Arsh, sa Sidratul Muntaha, sa taas pa ng Sidratul Muntaha. Ngayon, ano ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Una, ay ipinapasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabisita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah, sa paraiso. Tinanong, nung pumasok sila sa paraiso, tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jibril, "Ya Jibril, ano ang pinakamaraming taong papasok dito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala?" Sabi ni Jibril sa kanya, "Muhammad, al-fuqara wal masakin." Ang mga taong mananampalataya na fakir, mahirap pa sa miskin, at mga taong mga pobre. Mga taong mananampalataya na pobre. Yun ang pinakamaraming papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong mananampalataya na fakir o walang bahay na mga tao, pero nananampalataya sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong pobre na isang beses lang kumakain sa isang araw, sila yung pinakamaraming papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante, sila ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mga mu'min. Pangalawa, pangalawang pagbisita ng Propeta Muhammad sallallahu ay sa impyerno. Pinabisita naman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, at tinanong naman ni Prophet Muhammad sallallahu si Jibril. Jibril, sabi niya, ano ang pinakamaraming tao, alipin ng Allah, ang papasok dito sa impyerno na ito? Sabi ng Jibril alayhi salam kay Prophet Muhammad, aksaruhunna, ang pinakamarami doon, aksaruhunna an-nisa. Ang pinakamaraming papasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay ang mga babae. Mga babae, tinanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ang karamihan ay mga babae? Dahil ang mga babae, dalawa ang kanilang naging kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fammuhunna wal farj. Una ay ang kanilang mga bibig. Kailangan masarado ang mga bibig ng mga babae, dahil yan po ay nagdudulot ng kasalanan. Yung mga backbiting, mga chismos, mga pagchismis o pagbibigay ng malalaswang salita o masasakit na mga salita. Pangalawa, wal farj. Ang ibig sabihin ng farj, yung aurat nila. Yung buong katawan ng babae ay aura. Maliban lamang sa kamay at sa mukha ang hindi aura. Ibig sabihin, kapag kayong mga babae, balig na kayo, balutin nyo na lang ang katawan nyo. Yun po ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Kaluhalatian sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang propeta, pinakamamahal na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinaglakbay niya
from Makkah to Jerusalem, iyon ang Isra, and then Jerusalem to seventh heaven, yun ang Miraj. Isra, yun ang meaning ng Miraj. From Jerusalem to seventh heaven, yun ang meaning ng Miraj. Ibig sabihin, ito ang aya dahil na kung saan ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang special gift noong kapanahunan niya nung siya ay namatay ng asawa at namatay ng guardian na si Abi Talib. Mga namanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Isra wal Mi'raj, dito po ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa kanya, ang 50 sala. Ang ibig sabihin, ang 50 sala ay bawat isang araw ay 50. Sinabi, pagbaba ng Propeta Muhammad SAW kay Moses a.s., sabi ni Prophet Musa, Ya Muhammad, bumalik ka sa Allah at bumingi ka ng bawasan ang 50 per day. Bumalik ang Propeta Muhammad SAW at ibinigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala bawasan ng 25. Hanggang naging 5 lang ang sala. Ibig sabihin, ang 50 na sala per day, naging 5 na lang ang natira. Ibig sabihin, Subo, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. Ang bawat sala doon ay times 10. Bawat sala doon, ang Subo, times 10, times 10 ang Duhur, times 10 ang Asar, Maghrib, times 10, times 10 ang Isha, ilan lahat? 50 times, 5 times 10, ilan lahat? 50. 5 times 10, ilan lahat? Yun ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun din ang ipinag-utos niya sa atin, ang magsala ng 5 beses isang araw, dahil yun ang unang kautusan na ibinigay niya kay Prophet Muhammad SAW sa Isra wal Mi'raj. Ngayon, nalaman natin kung saan ang tungkol sa Isra wal Mi'raj, ang paglalakbay ng Propeta Muhammad SAW sa Makkah to Jerusalem, then Jerusalem to sa seventh heaven. Yun ang ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbisita sa kanya. Pinabisita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, at pinabisita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno, at doon niya nalaman ang mga taong karamihan papasok sa impyerno at karamihan na papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na naman po, naway mapulutan natin ng kalaman ang Isra wal Mi'raj. Inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of our best Isa, Sister Muhammad City, Sister Spider